Anyway, Senator Marcos, sir, napag-usapan natin ng fake news. Ayan, sa social media. Ayan, ano ba ito? Totoo ba ito? Fake news yung nagpapanggap na kapatid niyo raw, itong Francis Leo Marcos. Marami yan. Maraming ganyan. Maraming ganyan. Ano mga sinasabi. At wala, palagay ko, marami dyan, basta gusto lang magpasikat. Gustong, ewan ko, iba-ibang mga lang. Pero marami yan, mula pa nung bumalik kami nung 91, dami-daming ganyan, dami nagre-reklamo sa amin. Mga foundation, mga sa bawat kasahan sa Pilipinas, matuto na tayo ng mga tao. Okay, maniwala din. Ganyan. At bigla na lang, mga bigla na lang lumabas na hindi mo naman malaman sa galing. So, one of many yan. Wala nakatapusan yung mga ganyan klase. Pero, tatanggap na po ano. Pero ibang pakulo itong Francis Leo Marcos, Senator Marcos, sir, dahil ito daw mayaman at sa kanya daw kayo humihingi ng pera. Maging ang dating First Lady Imelda Marcos. Kung gano'n ang paniwala nyo, pero siguro naman alam ng tao yun. Hindi lang kaya na sabi ko, dati yan, almost, kagaya sabi ko, mula nung nakauwi kami, nandiyan na yan, pinawarningan lang namin yung tao. Basta yung yung mga nagsasabi, mga kamag-anak namin, hindi namin mga kamag-anak yan. At ngayon lang namin nakita yung huwag kayo masyadong maniwala dyan sa mga ganyan. Okay, Senator Marcos, sir. Ayan, maraming salamat po at congrats, kayo naka-recover dito sa sakit yung COVID-19. Ang ko sinabi na magkapatid kami, Mr. Macalma. Galing ba sa bibig ko? Sa akin? Sa akin galing? Sa akin? Bumuka yung bunganga ko na galing sa akin? Pagka hindi mo na ilabas yan, bukod sa ibabash ka na ng taong bayan, magretiro ka na, hindi ka nararapat magbigay ng pagbabalita. Hindi ka dapat nagbabalita dahil fake news din ang lakad mo. Wala kayong pinagkaiba ni Arn. Hintot na matandang ito. Nakakapanggigil eh. Bibigyan kita ng 24 oras, Mr. Deo Macalma, para ilabas yan. Pag hindi ka nakapaglabas na galing sa bunganga ko, na nagsasalita ako dito sa channel ko, pauulanan kita ng kaso. Araw-arawin pa kitang tinamaan ka ng lintik. Ang tanda mo na, kakatiting na yung buhay mo. Baka mamaya, dapat gumagawa ka na ng mabuti. Dapat ang pagbabalita mo, patas. Alam mo ka bakit? Pagka hindi patas, mainit na upuan doon sa impyerno. Hinihintay na kayo ni Taning. Nakakapanggigil to. Diba? Ito. Dapat, Mr. Macalma, tinanong mo ko, Mr. Francis, totoo ho ba na sinasabi nyo na magkapatid kayo ni... Dapat ganon. Sa totoo, ayan, narinig nyo na kung ano yung sagot ko. Ayan ang sagot ko. Maliwanag. Galing sa bunganga ko. Di ba? Nakakapanggigil. Mamaya, babalikan kita. Baka kala mo, titigil ako sa iyo. Sabi ko sa iyo dapat patas ka. Dapat kinuha mo yung panic ko bago ka nagsalita ron. Dapat dun sa tamang pagbabalita. Magkano binayad sa iyo? Ang lalaki na nagbabayad sa iyo para i-destroy ako, no? Ang laki, no? Biruin nyo? Pati yung anchor na kaibigan ko nagkaroon ng gag order. Ganong kalaki tong kalaban na to?
Demonyo ito eh, demonyo. Okay. Aha. Sandali po at maraming message eh. Kagigising ko lamang po eh. Okay, basta gusto ko muna itong i-announce yung ating mga vlogger ha. Okay. Filipino Connection, Pinoy Ako Taxi Driver, Jake Magnus TV, Rex Video, Rex Kayanong, Target on Air, Jay Tolon, VIR, Magnus, Kogor, Kim Xiuchun, Yuri Reyes, Marie Brooks Vlog, Sophia Marga, James Fernandez TV, Pinay Alaskan Vlogger, Nan Florante Paberico, Tap Genoski, Mon Madrigal, Nats TV Gaming, Gerson TV, Pakundo TV, Delberto Batausa, YouTube channel, Chabi Palabiro Vlog, Tina Matutina. Okay, yung FLM official vlogger, Kabise TV, Makmak Pablo, Kokobonsay Martin, Good Samaritan TV, Thinking Body, Misty Wild, si The King, Just One TV, Boogeyman TV, Mabuhay Pilipinas, Anya Vlog, Pugong Biyahero, Small YouTuber, Jojo Di Guzman, Connect TV, Isko Vlog TV, Batang Helmet, JR Vargas, Macbert 23, itong isa hindi pa amoy lupa pero kalupa TV, Paong Gala, Papa Bear TV, Ice Freedom USA, Don Kate, DJ Byron, Lisa Paris, So What, WT Live Vlogger, at meron tayo rito isa pa. Ayun! Ang station manager pa naman pala ng si Deo Macalma pala ang station manager ng DCRH eh. Ginag-order niya yung isang aking kaibigang anchor na naging kaibigan ko na dahil parehas naming alam na mabuti ang aming ginagawa. Siya pala ang station manager. Ang nagsabi po nito, ang nag-text sa akin ay si Latigo. Ito. Okay. Paki-follow nyo po sa YouTube channel si Latigo News TV. Okay. Latigo News TV. Kaya naman pala, nabayaran to si Deo Macalma. Nako po, Mr. Macalma, nako. Eto ka na ngayon. Nako po. Eto baka sabihin nyo, nagbibiro ako. Yan, nag-text. Ayan! Ikaw pala ang station manager ng DCRH. Ginag-order mo yung kaibigan kong anchor, di mo napapangalanan, para hindi ako i-ere at ikaw lang ang makapag-ere ng mga fake news mo. Ay baka wala na makinig sa DCRH niyan. Sino ba may-ari ng pamunuan ng DCRH? Dapat yung pamunuan nyo, magkaroon kayo ng patas na pagbabalita. Ay wala ka ng pinagkaiba kila Mejorado eh. Pare-parehas kayong fake. Mga subscriber ko, ina-announce ko yung 1,050,000 subscriber. Mabuhay po kayo. Maraming salamat. Ayun. Follow nyo po itong Latigo News TV. Ilagay mo sa listahan yan, Latigo News TV. DCRH 666 is an AM radio station owned by the Media Broadcasting Company, MBC. MBC parent company, Elizalde Holdings Corporation is owned by Elizalde family. Naku po. Sir, yung mga may-ari po sana ng DCRH, ay tignan nyo mabuti muna. Tignan nyo mabuti yan. Dapat to ang pagbabalita dyan ay patas. Hindi lang nag-iisang balita. Una po, bakit pinipilit kalag ka rin at gagawa pa ng fake news itong si Deo Macalma na ikino-connect na raw ay naglabas ng balita na Naku, hindi na kayo nahiya sa First Family. Dapat patas ang pagbabalita nyo. Dapat tatawag din kayo at kukuha ng panig mula sa akin. Rose Woman Vlog, God will protect you, Sir FLM, small YouTuber here, small vlogger. Ilagay mo nga yung Latigo News TV.
Apo, sige, kakalma ako rito. Pero si Deo makalma, hindi ko palalampasin. Sige, si Deo lang. Dami nagte-text sa akin, no? Please, please. No, no, no. Anong no, 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 no? Sabi ko nga, you are evil, Mr. Makalma. Why? Because you are trying to destroy the vision of a good Samaritan. Mr. Makalma, and for the evil to go triumph is for those good men to do nothing. Hindi ho ako titigil. Bibigyan kita ng 24 oras. Magkikita tayo sa korte, Mr. Makalma. Tingnan natin ang galing mo. Pati yung mga backer mo, isama mo na. Hinahamon kita. Bring it on in the court. Don't trial me by publicity using your network. Ini-insist mo pa? Ano isasagot mo? Narinig niyo mga kaibigan po yung sagot ng ating senador. Inspirasyon ko yung mga yan. O eto, para doon sa mga nagbabayad, para i-destroy ako. O eto na, makinig ang tao bayan. Bakit ko ginagawa ang pagtulong na to? Alam niyo kung bakit? Inspirasyon ko ang mga Marcoses. Because I am a Marcos. O yan, galing sa bibig ko yan. But if you ask me how am I related with them, dapat hindi nyo sila kinakaladkad. Wala silang kinalaman dyan. Hindi naman ho nakapatent ang apelidong Marcos sa first family lang eh. May Marcos sa Mindanao, may Marcos sa Baguio, may Marcos sa Isabela. Marami hong Marcos. Mr. Makalma, asa ng utak mo? Pakikalo, gagamong ko rin pala. Ano? Tinatanong niyo ako, bakit ko ginagawa to? Alam niyo ba, bukod sa pagiging good Samaritan ko mula noong 2007, na-inspired ako. Gusto kong ibalik yung dating kagandahan ng Pilipinas. At yung inspiration na yan, sabi ko nga, inspirasyon ko yung mga Marcoses. Nagets mo, Mr. Makalma? Ayan, galing sa bunganga ko yan. Now ask me, how am I related with them? It is a privileged communication. But I have not the liberty to divulge information pertaining to any one of the part of the first family. Ikaw fake news ang lakad mo eh. Nananawagan mo ako sa may-ari ng DCRH na pakisibak nyo na ho si Deo Makalma at fake news ang lakad niyan. Fake news yan. Bibigyan kita ng 24 oras, Mr. Deo Makalma, kapag hindi mo na ilabas na mismong ako live na nagsasalita na sinabi kong magkapatid kami ni Bongbong at sinabi kong sila ang nanghihingi ng pera sa akin, ididimanda kita. Mag-uubos ko ng pera, ididimanda kita. Doon sa mga nagtatanong saan ho galing ang aking perang itinutulong. 2018 po, nagbenta po ako ng 50 hektaryang lupa. Okay, malaki po ang pagkakabili noon along the highway. Pagdating ko sa korte, ilalabas ko yung mga deed of sale na yan. Pati yung mga binayaran kong taxes. Pangalawa, nagbenta ko ng isang property ko sa Miranila worth 40 million. Maliit lang yung 40 million compared sa pinagbilang ko ng lupa. So dyan ho galing yung perang ibinibigay ko sa ating mga kababayan. Pinagtuluan ko ng pawis, dugo at luha. Ibibigay ko lang sa ating mga mamayang Pilipino dahil may isip ako na kailangan ng ating mga kababayan ng tulong dahil mamamatay sila sa gutom. Pero anong ginagawa niyo mga demonyo kayo? Kayo ang mga tunay na demonyo. Nagagalit ako. Totoo, real talk ako. Hindi plastic. Hindi tawang katarantaduhan katulad nung ngiti ni Deo Makalma, ngiting demonyo eh. Tingnan mo yung mga ngiti niya sa interview rito. Ay nako, pati ngayon, dali. Utangin ang ngiting demonyo eh. Hayop na are. Tandang-tanda na, pipitikin kita sa itlog eh. Tingnan nyo yung interview niya. I-volume mo. I-volume mo. Tingnan nyo yung interview nitong
Kung hindi ba naman fake news ang lakad ng hindot na matandang ito'y tantang-tanda na pulgasim-pulgasim, bahong-baho pa ng bunganga eh. Wala kang pinagkaiba doon sa mga pasher na bunganga ay basura eh. Mga papines pa ang dating eh, lintik na rin. Fake news, ayan, sa social media, ayan. Ano ba ito? Totoo ba ito? Fake news yung nagpapanggap na kapatid niyo raw, itong Francis Leo Marcos. Marami ganyan. Ano mga... Narinig nyo? Saan mo nakuha yung balita na yan, Mr. Macalma? Dapat kinuha mo rin ang panig ko. Tapos yung anchor na kumukuha ng panig ko para sa patas na pagbabalita, ginag-order mo? Magbago ka, Mr. Macalma. Pag hindi ka nagbago, ilalabas ko mismo yung usapan namin na recorded nung isang anchor na mismo siya nagsabi, inisyuhan mo siya ng gag order. Tingnan mong hindot na Deo Macalma ito. Ginagamit mo ang kapangyarihan mo para ikaw lang makapag-ere, para yung fake news mo lang ang pakinggan ng taong bayan. Jordan Melby Vlog, I am a Philippine foreigner vlogger. Help Filipino in need. Mabuhay ka, Pilipinas. Maraming salamat po. Benji Crisologo, Cerrito, California, pa-shout out. Princess Kyla, Princess LB, Princess Neri, Princess Kyle, Taytay Efren. Maraming salamat po. JB, idol, si Willie Napomuceno, aka Dolphy, The Boy Duterte. Yung interview niya, hindi si BBM, lol. Don't worry, lol. Don't worry, idol ka ng bayan. Maraming salamat po. Josie Goso, rumors are carried by haters, spread by fools, and accepted by idiot. Idol, calm down ang puso mo, mahal ka namin. Shout out, small YouTuber. Yes, maraming salamat po. Ayan, liliwanagin ko na. Saan daw ho nanggagaling ang pera? Ipinamimigay ko. 2 years ago, nagbenta ho ako ng lupa. Malaki ho ang presyo. Nagbayad ako ng capital gain tax. As in, malaki. Tapos nakatanggap ho ako ng bonus doon sa bumili. Yung bonus kong natanggap ko is mahigit 100 milyon no. Bonus ho yun, gift. At nagbenta ho ako ng bahay. Isang property ko dyan sa Miranila, worth 40 million. Pinagtuluan ko ho ng pawis, luha at dugo. Ibinibigay ko ho sa ating mamamayan. Tuloy-tuloy ho ang ating pagtulong. Dahil alam ko po na maraming magkakamatay pag hindi po ako lumabas at hindi ako nag-challenge ng mga kapwa ko mayayaman. Alam nyo, pag meron kang 2 milyon, mayaman ka na. 3 milyon, milyonaryo ka na. 5 milyon, milyon-milyon na. Kung magkaroon ka ng mga 200, 300 milyon, ano tawag sa'yo? Ay, the hundreds millionaires. Bobo. Kabobo nito, wala lang magawa. Makapatikos lang ang tinamaan ng lintik na ito eh. Rose Woman Vlog. Marami pong magkaparehas ang apelyido Sir FLM. Kagaya po namin, apelyido namin. Marami po. Yan nga. Abay, ang interview nito hindot na rin. Hindi man lang ako tinawagan. Hindi man lang ako tinawagan eh. Putang ina ng mga ito. Nakakapanggigil ang mga hindot na rin eh. Mr. Macalma, bibigyan kita ng 24 oras. Pagka hindi mo na ilabas siya, pauulanan kita ng kaso. Anti-wiretapping, ano pa ba? Basta, mga abogado ko na nakakalam dyan. Pagagalingan ko na lang sa kanila. Alam mo yan? Fake news ang lakad itong matandang ito. Magkano ang binayad sa'yo, Mr. Macalma, nung para sirain ako? True to panos. Sir Francis, kung sakaling gumala kayo rito sa UK, ako na po magto sa inyo. Paad po ang mga vlogger mo. Solid supporter mo kami. Kahit anong mangyari, mahal ka namin. Laban lang, Boss Idol. Maraming salamat. Fake news ang lakad ito. Nakakapanggigil to. George, kape nga! Hindi nyo napapansin. Ako, hindi naman talaga ako YouTuber. Hindi naman ho talaga ako vlogger. Ang pangyayari ho dyan, kaya ako nag-YouTube, ay dahil 4 na beses, 4 na beses, pang 5 kanina, tinake down ni Facebook ang Facebook ko. Yung personal kong Facebook. Yung page ko ho, hindi ko na nakuha. Idol, wag ka na magalit sa mga yan. Masama ang magmura.
sa mga putang inang yan. Idol, wag ka na magmura, putang ina, masama magmura, putang inang mga yan, idol. Basher, king ina nyo, bad magmura sa mga basher. Ayan o, sabi niya, baka sabihin ako, ayan o, basahin nyo ho yung text. Naka-Power Ranger ho yan, kaya hindi pwedeng hindi ko basahin dahil advertisement ho yan. Ayan, bawal daw magmura, puking ina nyo daw mga basher. Sir. Ay. Nako. Sino ang hindi manggigigil sa hindot na yan? Ha? Ulitin pa nga natin. Gusto ko bigyan ng ulit kung paano yung mga tanong nitong hindot na reporter na ito. Kupal to, matanda na to, impyerno din ang bagsak nito. Sinabi ho sa Biblia yan. Ako ay kinasangkapan ng Panginoon. Kinakasangkapan ako para matulungan yung mga tao nating nangangailangan. Buong Pilipinas, especially yung hindi pinapansin sa lipunan. Kasangkapan ako ng Diyos. At ang sabi ng Biblia, ang magpala sa iyo ay pagpapalain ko. Ngunit ang tumuligsa at sumumpa sa iyo, susumpain ko rin. Hindi kayo natatakot, ha? Tingnan nyo itong mga, alam nyo ho ako, real talk ako eh. Putang ina, putang ina, putang ina. Nagmumura, alam problema. Real talk eh. Kung ano yung lumabas sa bunganga ko, galing sa puso ko yun. Tingnan nyo naman to, kasi maniniwalaan nyo, itong ngiting aso, ngiting impacto. Alam nyo yung tawa ng impacto? Ito, pakinggan nyo. News, ayan, sa social media, ayan. Ano ba ito? Totoo ba ito? Fake news yung nagpapanggap na kapatid niya raw, itong Francis Leo Marcos. Marami yan. Maraming ganyan. Ano mga sinasabi. At wala, palagay ko, marami dyan, basta gusto lang magpasikat. Gusto, ewan ko, iba-ibang mga ano. Pero marami yan, mula pa nung bumalik kami nung 91. No? 91. Alam niyo ba nung 91? 8 taon lang ako. Hindi ko pa ho kayang luslutin yung aking pututoy nung 91. Si Mr. Macalma, tingnan mo yung mga tanong. Mr. Macalma, bibigyan kita ng 24 oras mula ngayon and your time starts now. Kailangan bukas ng alas 10 ng gabi, kailangan meron kang patunay na kinlaim ko na magkapatid kaming dalawa. Kailangan galing sa bunganga ko, Mr. Macalma. Ha? Alam mo kung hindi, hanggang sa matapos ang iyong buhay, may kaso ka pa sa akin. Maglalabanan tayo. Ma'am Jen de la Cruz, please. Ma'am Jen de la Cruz, relax. Kayang-kaya ko po ito. Pakisabi po dyan sa ating mahal na mayor na kayang-kaya ko itong laban. Ma'am, I only speak only with documentation. I speak of my word, only the truth, and nothing but the truth. Ma'am, ako po si Francis Leo Marcos. They cannot take away it from me. Bakit? Adyan ang nanay ko, buhay pa. Susungalganin lahat na magsasabing hindi ako Marcos. Katakutan nila yun pag lumabas ang akin nanang. Alam niyo, sa totoo lang, putang ina, kung ilalaglag ko na ito kung ako yung mabubuisit na. Pero hindi ko ilalabas ito. This is for my eyes only. Kaya lang nanggigigil ako sa itong hindot na news anchor na ito. Hindot tong tinamaan ng lintik na ito eh. Nanggigigil ako rito eh. Sabi mo sa kanila kung sino yan. Hindi ko na ako ipapakita kung sino yung nag-text sa akin. Pero, ma'am, pakisabi kay Yorme, pakisabi kay Tatang, wag na ho, ako na. Kaya ko po ito. Ako po ay sumulat na sa National Bureau of Investigation para imbestigahin itong mga to. Dadaanin po ito natin sa legality. Kaya po itong hindot na Deo Macalma na ito, bibigyan ko itong bibigyan kita pusang galaka. Bibigyan kita ng 24 oras and your time starts 5 minutes ago. Pag hindi mo na ilabas na ako mismo nagsasalita, na bunganga ako at legit ha, yung original na video ha, na galing sa akin mismo,
na kinlaim ko na magkapatid kami ni Bongbong at pinipilit yung kaladkarin yung unang pamilya na nananahimik. Eto, tandaan mong hindot kang matanda kang gurang pulgasing, baong-bao. Mag-uubos pa ako ng lahat ng yamang natitira ko, maipakulong lang kita. Animal ka. Ayan. Biruin mo, itong ginawa ng hindot na Deo Makalma na ito, yung isang anchor na nagbabalita ng tama at patas, binigyan niya ng gag order. Itong buwisit na, hoy, ikaw hindot ka, Deo Makalma ka. Buwisit ka. Hindi mo ba alam na lahat ultimo yung janitor nyo binigyan ulat tigil-tigil sa sakong bigas? Baka pati ikaw kumuha rin? Bobo neto. Mga kababayan, pasensya na ho kayo. Ganito ako, this is me. I don't deny it, this is me. Because the innocents are brave as lion. And the guilty plea. Lahat ng mga hindot na mga basher ko nagtatago sa fake account to eh. Walang magpakitang totoo yan. Pero akala nyo mananahimik ako ng ganyan. Magkikita-kita tayo in proper forum. Marami pa akong pera. Marami pa ako natitirang pera. Uubusin ko sa inyo. Pagtatagalin natin yung kaso. Hanggang sa wala na kayong mapunta. Wala na kayo. Naku, tignan ko lang. Itong mga sinasabi ko, ito maliwanag to. I am responsible for what I say. But I am not responsible for what you understand. Oh, ngayon, eto na. Ilalahad ko na. Bakit ko ginagawa ang pagtulong sa buong Pilipinas? Pinipilit nyo akong ikaladkad, idikit sa unang pamilya. Oh, inspirasyon ko sila. Wala sila, kung hindi ako na-inspired sa kanila, baka ang pagtulong ko'y konti-konti lang. Oh, mga dilawan, yari na kayo ngayon. Ang inspiration ko pala sila. Bye-bye, bye-bye. May kanta. Goodbye, yellow brick road. Eto na. Goodbye, yellow ribbon. Nas, birth to man. You're amazing. Thank you. Sumes Balya, cool down, sir. My boss said there are some of Filipino when they see someone on top, they will pull them down because of jealousy instead of helping you to feed the local in times of pandemic. Buti pa tong mga kaibigan natin sa Singapore, Mr. Sumes Balya. Thank you, Mr. Sumesh. Tell your boss that I'm so grateful of us. Both of you for sending me words of comfort in times of my anger. From AGV, from Hyogoken, Himeji City. Po, Mr. FLM, hindi mo sila ka-level, kaya ilabas mo lang galit mo ngayon, pero huwag ka masyado ma-high blood at baka magkasakit ka. Marami kaming sumusuporta at nagmamahal sa'yo. Stay healthy po palagi. Pahag po. Thank you. Deo, bibigyan ka ng 24 oras. Etong ginawa nitong lintik na to, dahil nga ay makapangyarihan nito, siya pala ang station manager ng DCRH. Aba, ginag-order yung isang anchor na itong anchor na to, nagbabalita talaga to ng parehas. Parehas. Kumbaga, tatanungin niya yung isa, at saka siya magpapatunay. Pero itong tumanda ng hukluban na ito, matanda na ito tumanda ka na sa pagbabalita kung kailan ka pa malapit ng mamatay at saka ka pa nagsisinungaling. Loko na re. Bibigyan kita ng 24 oras, Mr. Deo Makalma, para maglabas ka ng katibayan na nagmula sa akin mismo, na ako yung nagsasalita. Kasi may mga audio-video, mga audio-audio na lumalabas na hindi galing sa akin. Kapag hindi galing sa akin, may kaso ka. Anti-wiretapping ka na naman. Okay? Pati doon sa naglabas niyan. Okay? Ngayon, yung mismong ako nagsasalita, na sinabi ko
na kung ano yung claim mo. Ha? Okay. Titigil ako. Pero pag wala ka na ilabas, katakot-takot na kaso, ikakaso ko sa'yo. Maniwala ka sa akin. Katakot-takot na kaso, ikakaso ko sa'yo. Gigigil ako sa'yo. Fake news ka.